alamin nga natin ang latest kina Rian Ramos, ha? Michelle D. at Samantha Panlilio, ha? Si NBI Director Lito Magno ang ating kausap ngayon. Director Magno, sir. Magandang umaga po sa inyo, Kuyang Sir. Kuyang Lakay, good morning. Pasensya ka na, hindi tayo nag-abot kagabi. Di ba? Nakaalis ka na daw. Ganun po ba? Magandang umaga sa iyo at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Ayan, good morning po. Ayan, bago natin pag-usapan yung tatlong magandang actress, ayan, at beauty queen, may nagpadala daw po kayo ng mga tauhan sa Cambodia para hanapin doon si Charlie Atong, ang director, sir. Ano po ang latest dyan? Sa ngayon, Kuyang, wala naman tayong pinapadala pang mga tauhan. No? Ang ating pinapadala ay mga komunikasyon sa ating mga counterparts, hindi lang sa iba't ibang lugar na pinaniniwalaan natin kung sakali man at baka may makapagbigay ng mga impormasyon sa atin. Ayan, pero sa latest report, nasa Cambodia ba siya o Thailand? Binaberipika pa natin yan, Kuyang Lakay, pero sa katulad na aming nabanggit nung una, wala pa naman tayong kumpirmasyon na siya ay talagang nakalabas na ng bansa, pero lahat naman ng impormasyon na pwede nating masundan at maberipika ay ating ginagawa. Ayan. Yung pong latest, abay, may request yata ang Malacanang na imbestigahan yung mga nagpapakalat ng mga fake news tungkol sa medical bulletin ng Pangulong Marcos, Director, sir. Actually, isa po yan sa ating mga kapangyarihan ng ating modernization law sa NBI, no? Pangalagaan natin ang seguridad ng ating Pangulo. Kung kaya ang mga ganyang balita o mga gawain ay ating masusing iniimbestigahan upang ang ating mga kababayan ay hindi rin po basta-basta mapaniwala. In fact, nagkaroon na po ng paglilinaw ang nasabing ospital. At sinabi nila na yan ay hindi otorisado at wala pong basbas ng anumang opisyal na liham galing sa kanila. So fake talaga yung inilabas na sa social media na tungkol po sa health ng Presidente, Director Magno, sir. Opo, pinaimbestigahan na po natin yan at hindi lamang naman po baka po masabi ng ating mga kababayan pinipili natin ang ating inimbestigahan. Ang lahat naman po na nagrereklamo sa ating tanggapan ay malugod nating tinatanggap, tinutulungan at inimbestigahan ang kanilang mga reklamo. Ayan, so na-trace nyo na ba? May hint na po ba kayo kung sino po ang nagpakalat itong fake na medical bulletin ng Presidente? Binabalidate po natin kasi may pangalan naman pong nakalagay doon, no? Doon sa paglabas ng nasabing balita o post, no? At yan po ay binabalidate natin kung yan po ay isang dami account o tunay na account at kung mapatunayan po natin at nagwawarant ng mga ebidensya ay atin pong isasampa ang kaso sa ating DOJ. Ayun. Kasama rin po ba ang NBI sa tumutugis naman kay dating Congressman Saldico, Attorney, Director Magno, sir? Yes, sir. Kasama naman po yan. Matagal na po din po natin ipag-coordinate sa ating counterparts. Alam naman po ng lahat na nakansela na po ang kanyang pasaporte. No? So, maaari po siya magkaroon ng mga immigration laws violation kung saan man bansa at kung ipapatupad ng bansa ang kanilang immigration law ay pwede po siyang mapauwi. Ayan, nagpunta po sa Sweden at siya ba mismo ang nagpunta sa embahada natin sa Sweden, Director Magno, sir? At ang embahada ba ay hindi ba pwedeng magpa-aresto na isang fugitive nating kababayan? Lumalabas po sa ating mga natanggap na sa open source po ito. Open source, ibig sabihin ito yung mga lumabas sa balita. Ay ang kanyang salaysay ay sinumpaan at ninotarize ng isang abogado na may dito po sa Sweden kung saan sinasabi niya na ang dating congressman na si Saldico ay humarap at nakita niya ng personal.
Wow. Sa pagkakaalam ko po, maari pong baka nagkakamali lang ako ng intindi, hindi po ito sa ating embahada. Hindi sa embahada, sa konsulado. Hindi rin po ito. Hindi rin po. Ganun ba yun? So, paano niya na-i-file yan? Kasi dapat sa konsulado or Philippine Embassy dapat yan para magkaroon tayo ng jurisdiction dun sa kanyang affidavit o kaya petition. Yan nga po ang tinitingnan namin dahil, again, ang sabi ko nga po sa open source pa ito at wala pang official na sagot ang ating DFA para sa nasabing affidavit. Ayan, okay. Dito naman sa issue, naku, ito kalat na kalat sa social media, Director Magno, sir, ha? Anyari, ayan, ano ba ang complaint itong driver ni Rian Ramos at dumulog po sa inyong tanggapan at inireklamo ang ginawa doon na pananakit sa kanya ng actress beauty queen na si Rian Ramos at Michelle D. Yan na nga po Kuyang Lakay, may aligasyon ng pananakit, illegal na pagkulong sa kanyang pagkatao, no? At yan ang ating iniimbestigahan ngayon. Gusto nating malaman ang bawat detalye ng kanyang reklamo at mapatunayan din naman kung ito ay totoo ba o isang aligasyon lang. At sa pagkakaalam ay file ng kaso ang kampo ni Michelle D doon sa driver kung saan ang nasabing kaso ay na-dismiss. At ang sumunod pong pangyayari ay nag-file naman itong nasabing driver sa ating tanggapan yung mga nabanggit yung nga pong reklamo na pananakit, illegal detention at may binabanggit pa siya na siya ay na-torture. Ayan, nag-submit po yata ng medical something, yung resulta ng medical examination niya. May mga bakas ba ng pag-torture ng mga naggaganda mga babae dito sa kanilang sa driver na complainant, Director Magno, sir? Kaya Lakay, titingnan natin na isinanggunin na rin natin yan sa ating medical legal upang malaman kung mayroon pang mahigitang bakas o mayroon pang mga injury na siyang tinamo doon sa kanyang pagkikwento, no? Yung po mga sinasabing litrato na nasa loob daw na ampaw, nakita nyo na ba, Director Magno, sir? Ano ba ang mga yun? Wala ho tayong nakitang anumang larawan, no? At ang binabanggit lamang po ay yung aligasyon na yun ang kanyang kinuha at sinasabi naman niya na wala siyang kinuhang larawan, no? At yan po ay ating masusing inaalam. Medyo private nga po ba yun? Yung, yung picture na yan? Ano picture ba yan? O video? O ano? Anong sabi ng driver, sir? Ang kanya pong sinasabi ay may nakapaloob dito na film o film. yan ang kanyang allegedly ay isinole, no? Yung driver po nakapag-file na ng formal complaint, Director Magno, sir? Meron na po siyang formal na reklamo sa ating tanggapan. Siya po ay sinamahan ng BACC. Si Boy Evangelista. Ni Boy Evangelista upang tulungan magsampa ng reklamo dahil sa kadahilanang dumulog naman daw siya para humingi ng tulong dito sa BACC. At ang BACC naman po ay matagal nang may history sa ating tanggapan kung saan may mga sinasamahan sila na dumulog sa ating tanggapan para magsampa ng o humingi ng tulong o investigasyon kung sila ay may mga kasong hinaharap. Ayan. Isa na lang, Kuya Director Magno, sir. Ayan, ang NBI po ay kasama sa mga nag-iimbestiga sa flood control scandal. Meron pa ba kayong susunod na kakasuhan sa NBI, Director, sir? Tuloy-tuloy pa ho ang ating investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ang karamihan po ay naisampa na natin sa ating Department of Justice at ito po ay kanilang dinidinig na o nagkaroon na po ng preliminary investigation. So, hintayin na lang po natin ano ang magiging resolution nila
dito sa mga nasabing reklamo na aming sinampa. Meron bang senador at congressman, Director, sir? Sa ngayon, Kuyang Lakay, ay pagpaumanin mo, di ko pa masabi dahil ito pa ay nasa Department of Justice. Siguro, pagka lumabas ng resolusyon. Ayan. Director Lito Magno, Kuyang sir, maraming salamat at maganda umaga po sa inyo. Happy weekend. Kuyang Lakay, maraming salamat sa oras at magandang umaga sa ating lahat. Thank you very much, sir. Good morning.